Sigurado ako ng mga bala ito. Nasa paborito kong mansyon na ako ngayon. So nakakapunta na ako sa maraming mansyon, ngunit hindi pa ako nakakakita ng ganitong lumang mansyon. Naiwan sa malinis na kondisyon. Ano ba ang aking natapakan ngayon? Nakalimutan kong magpakilala sa ibaba kung saan ako pumasok, kaya gagawin ko na lang dito. Gusto ko lang sabihin na maligayang pagdating sa channel na ito. Ang video na ito ay magiging kahanga-hanga at magiging pinakamalinis na lugar na iniwan mula noong 1800 taon. So ipapakita ko sa Chiang Poming mga small cobwebs upang patunayan na ito ay totoo. Kami ay isa sa mga unang urbexers na nakahanap nito. Walang vandalism at hindi hinawakan ang mga cobwebs. Iyon ang paraan mo para malaman na totoo ito. Ako si Steve Ronin at tuwing linggo, pumupunta kami sa mga epic na adventures. Sinusubukan kong maglabas ng araw-araw na content ngayong taon, kaya mag-abang, mag-subscribe at i-click ang notification bell. Maligayang pagdating sa pamilya ng Rowan. Kakatuklas ko lang ng kwartong ito sa dulo ng pagsisiyasat. Manatiling nakatutok hanggang sa dulo ng video para makita ang buong kahangahangang kwarto. Malamang na pinakamahusay na bandroom na nakita ko kailanman. Mga larawan at retrato ng pamilya rito. Kung hindi ka pa sumusunod, tiyaking suriin ang playlist. Nasa Europe road trip ako kasama ang Squad Bros of Decay Explosion Urbex na nagfe-film din sa paligid ng bahay. Mga link nasa description. Nai-excite akong ipakita ang buong gusali kung nasaan kami ngayon. Balikan natin nung una akong dumating dito. Sige mga kaibigan, kagagaling ko lang sa basement. O Diyos ko, tingnan mo ang gagambang iyon. Kadiri, lumabas na tayo sa basement. Ito ay kakaibaba. Tayo ba ay nasa isa ng uri ng bahay ng droga sa ngayon? Hindi ko alam kung ano ang nasa loob ng mga ito ay teka talaga lang isang tambak ng papel at basura. Ito ay hindi ako inasahan mga kaibigan. Ito ay puno ng basura. Tayo ay nasa unang palapag sa ngayon at ito ay talagang masama. Ayaw pala itong saging. Oh, sila ay talagang nagtipon-tipon. Sobrang kinamumuhian ko ang pag-hoard. Ako isang taong minimalista. Kinagamit ko lang ang kailangan ko. Alis na tayo, parang may sakit ako eh. Tataas tayo sa susunod na palapag. Talagang maganda ang pinturang ito. Pero astig ito. Puntahan na natin ang ikalawang floor. Makikita na natin ang mga larawan doon. Ito siguro sila at ang kanilang pamilya. Ang tingnan mo ang mga susi. Pwedeng ginamit niya para buksan lahat ng kwarto o may espesyal siyang koleksyon na gusto niya. Sigurado akong mahal niya ang mga pintura dahil nakikita ko ito. Kahit saan, ito rin ang parehong kit sa pananahi na nakikita natin. Sa tingin ko, nakita natin ito sa nakaraang video. Parang pareho ang disenyo ng lahat. Gumagalaw ito. Gumagana pa rin ito. Nakikita mo ba ito? Gumagana pa rin ba ito?
makikita mo na meron siyang anak na lalaki at babae. Hindi ko alam kung sino ito pero siya ay isang Kristiyano. Pakiramdam ko na para akong pugad ng gagamba sa ulo ko. Hindi pwede ako. Ako ay talagang nakatuon sa maayos kay Ramon at ikaw ang unang gumawa nito. Pakiramdam ko ay hindi, pakiramdam ko talaga ay masama. Kailangan ko ayusin ito. ang aking ulo ay talagang nababalutan ng mga telang gagamba. Diyos ko. Meron ka pa ba nito? Buhok, hindi. Kinuha ni Raymond ito. Buti na lang kaya... Gawin mo yun, nakakainis siguro. Hindi masaya, oo, mag-ingat ka. Dito, oo, ikaw din. Nag-iwas ako. Lahat sila. Sige, tingnan mo itong pangkamot sa likod. Kahit medyo kadiri, hindi ko alam, medyo kakaiba itsura. Parang pangkamot sa likod ng zombie. Ang kahoy na bagay na siya to ay medyo kakaiba. Oo, ito ang aking paboritong pasilyo. Sa tingin ko, ito'y magpapatuloy na gumanda at gumanda. Tayo'y kumilos sa dumaan. Dito. Natuwa ako sa natural na ilaw sa palapag na to. Wow, tingnan mo ang kwartong ito. Ito siguro ang opisina niya dati. Diyos ko. Hindi pa ako nakakakita ng ganito katandang karito ng sanggol. Wow. Tingnan mo ang mga gulong nito. Talagang malinis yan. Kailangan gumawa sila ng modernong gaya nito ngayon. Sobrang ganda ng larawan na yan. Meron pa tayong mga larawan ng asawa. Mukha siyang mas matanda dito. Mukhang baka gumana sila dito. Maganda lugar ito. Maraming natural na ilaw ang pumapasok dito, nakahanga-hanga. Lumang estilo ng heater. May mga sulat kamay akong tala, ngunit nasa Pranses ang mga ito. Sana ay nasa Ingles ito. Kung itong hindi ay maaring pakahalaga o magbigay sa atin ng kaunting pahiwatig kung paano ang dati niyang buhay. Ang kanyang sombrero. Naroon ang radyo. Meron silang maraming kama. Ito. Ipinatong niya ito sa opisina niya ng mahimbing. Diyos ko, iniwan niya ang kanyang pitaka. May pera ka ba? Sa anuman, gusto ko lang ipakita sa inyo ang aking natuklasan at iyon ang dahilan kung bakit ako medyo nag-uukay sa mga bagay. Kaya, ipapakita ko lang sa inyo kung gaano ka-unique ang lugar na ito. Hindi ako gumagawa ng alinman sa mga iyon. Wow. Bala nagtatanong kung makikita natin ang baril na ito dito. Oh. Meron na pang iba ko. Hindi pa ako nagmamay-ari o gumamit ng baril dati, pero sigurado ako na ito ay mga bala. Hindi ko na alam kung nandiyan na sa pala ng mga palays mo kaya nag-comments mo sa sipap. Oo, anyong baril niya siya dapat nasa lugar na ito?
Alam mo ba, taya ko na sa ilalim ng mesa ito. Dapat may baril sa isang lugar. Gusto ko makakuha. Sa kabilang panig ng desk na yon. Yung kanyang baril ay maatisina sa maliit na drawer doon sa panig na yon. Anong problema? Mali natin nakalala. Yung sa tulungan ng pagtutulungan sa nagawang namin na ilipat ang mesang ito. Suriin ang mga drawer. Kung may baril dito dapat itong matatagpuan. Gusto kong maging sobrang maingat dito dahil ako ayaw kong masira ang anuman o kahit ano. Oh, pareho. Ano tungkol dito? Sa tingin mo ba maaari natin ito buksan? Sa tingin ko rin, Yan na, ito yung bagay na yun. Ang mga bagay na ito ay may tornilyo lamang. Lang. Kagamitan. Marahil para sa mga bagay na ito, Ikaw. isang imbakan ng baril ako. Akala ko bukas ang ilaw dito. Mga bote lang ng alak. Mukhang talagang sira-sira ang sahig na iyon. Hindi ko sa tingin dapat kang dumaan. Hindi talaga kami lang ang nakahanap ng kalawangin na susi at kung mayroon man ang baril ay maaaring nandito na nakakandado o nabuksan ba ito. Hindi ka panipaniwala, binuksan ng susi ito. Sige, tingnan natin. Ayaw kong mahulog ito dahil sa tingin ko hindi ko ito mahuhulog. Sa ilang mga board o pelastig na mga lumang file. Ito lang natin bomba. Sayang naman. Wala kang alam tungkol sa baril na nasa loob dito, na talagang cool na binuksan namin ito sa Ski Week. Oh, ito eh. Parang napaka-misteryoso, Yan ang parang pangalawang beses na mahalagang trabaho para sa akin sa iyon, Mga kaibigan, alam ninyo sinusubukan natin pero ibig sabihin tingnan. Ito ay talagang kahanga-hanga pa rin na makita. Ito ay sa pangkwarto na kinukuha nila. Sobrang daming basura. Tumungo sa bubungan. Wala namang masyado. Mainit dito kahit na may bintana. Medyo makikita mo ang tanawin sa labas kaya Wala naman dito sa taas, bababa na ako ngayon, lilipat lang. at dadaan dito. Ano ba ang aking natapakan ngayon at ngayon ay bumalik na ako. Subukan natin ang kwartong ito. Salamat sa pag-abot mo dito. Palagi akong nakakahanap ng pinakabaliw na mga abandonadong lugar sa mundo. Mga kaibigan, sinasabi ko sa inyo ngayon ang Ronin Army ay sobrang sipag. Tingnan ninyo ang kwartong ito. Kaya itong taong ito, iniisip namin na siya ang may-ari ng gusaling ito. Alam mo ba kung bakit? Dahil natagpuan namin ang kanyang sombrero dito at halos sa bawat larawan suot niya ito, Kan. Maniniwala ka ba dun?
Ang alamat na sombrero ng taong ito ay iniwan lang dito. Nakakalungkot makita. Dito sa parting ito, medyo makikita natin ang kanyang pangalan. Wala akong mahalagang impormasyon. Tingnan natin. Ang pangalan niya ay Genton. Tawagin natin siyang Genton. Ito ang tahanan ni Genton. Sa tingin ko ito ay isang sertipiko ng Medal of Honor. Kaya dapat siya ay isang veterano ng digmaan, sa tabi nito ay isang larawan. Malamang ang kanyang asawa. Mukha silang talagang bata. Maganda rin ang larawan. May mga nagagamba na tumatakip sa orasan sa tuktok nito. Literal na tumigil ang oras sa bahay na ito. Meron pa tayong maraming larawan. Marami sa kanila talaga ipinakita ko na sa iyo. Yung isa, tingnan mo. Tingnan mo itong aparador, mano-manong ginawa, ukit. Ang palam guys, obra maestra. Kung sinusundan mo ang road trip, maraming Francis noon ay Kristiyano. Kaya nakakahanap ako ng maraming mga krus na yon. Ito ba isang ako? Nuro rin ito. Hindi ko rin sigurado kung ano ito. Mukhang album ito. Sigurado ako na may mga larawan dito. Oh, mukhang napunit ito. Tingnan natin kung anong mga larawan ang meron sila. Ito'y walang laman. Parang may nagpunit at kumuha ng mga larawan. Ay, meron dito. Tingnan mo yan. Kailangan kong makita yan. May mga anak siya. Nagtataka ako kung ano ang nangyari sa kanyang pamilya at bakit hindi nila dala ang mga gamit. At ina-assume ko na yun ang nangyari sa bahay ng taong ito. Siguro anak niya yon. Mahal niya ang mga kabayo. Mukhang may mga tao na nag-vandalize. Binigyan nila ng mga mata ang mga kabayo. Nakakalungkot. May isa pang larawan siya kasama ang kanyang kabayo. Ano pa, mukhang familiar ito. Maaring ito ang sombrero ng kanyang asawa. Nakakalungkot talaga. Naramdam ko ang kalungkutan, mga kaibigan. Hindi ko alam kung bakit. Ibig kong sabihin, tingnan mo lahat ito. Tingnan mo ang mga gagamba. Hindi ko alam kung makikita mo yan, pero sobrang dami talaga ng mga gagamba. Nakikita mo ba yung maliit na string na yun? Palatanda nito na walang pumupunta rito. Makikita natin ang marami pang ganyan habang patuloy akong nag-e-explore. Wow. Ang ganda nito. Dapat na mahalaga ito. Tingnan mo ang platong ito ng saan. Hanga-hanga. Nandito pa rin ang mga prutas. Hindi pa sila tumakas. Biro lang. Packing ko na ito. Literal na lahat ay nandito, mga kaibigan. Alam kong mahal ninyo ang mga bagay na ito, kaya pindutin ang paboritong button, ibahagi ito sa iyong mga kaibigan at pamilya. Ipaalam sa kanila na ang pinakamahusay na video ng abandonadong lugar ay inilabas na. Kaya dito, meron tayong ilang mga kandila. Hooper, ayaw kong ilabas ang aking mga kamay para dito. Hindi ko alam. Sobrang saya ko na hindi pa nagiba ang lugar na ito.
Pati natin ang mga kasangkong kawas. So, hindi mo makikita ang kahit ano na katulad nito sa lahat. Tingnan mo ang mga upuang ito. Ito'y kamay din ang gumawa. Gusto ko sila. Talagang maganda sila. Pero oo, tingnan mo ang masikakasangkapan at kurtina na nandito pa rin sa perpektong kondisyon pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito. Lahat ay nababalutan ng telang gagamba. Ito ang pinakamagandang kurtina na nakita ko sa loob ng gusali ng van. Ito rin ang kaya paboritong mansion, walang alinlangan. Napuntahan ko na ang maraming mansyon pero hindi pa ako nakakita ng lumang mansyon na iniwan sa malinis na kondisyon tulad nito. Ang pianong ito. Ito ang pinakamagandang piano, walang duda na nakita ko rin. Pwede ba? Gumagana pa ito. Diyos ko, gumagana pa ito. Kahibangan yan. Ayaw ko magsobrang paglalaro. Iwasan ng sobrang ingay. Nasa kapitbahayan lang ako. Wow, pati yung pintura iniwan lang doon. Hindi ko alam ang eksakto kung anong piano ito pero tiyak na sobrang mahal nito. Yun ay sigurado. Siguradong bihira ito dahil hindi pa ako nakakakita ng piano na may mga ganitong bagay sa itaas. Mayaman talaga ng taon to. Pero kapag namatay ka, wala kang madadala kahit ano. Base sa kuha, posibleng kinunan ito noong siya ay nasa hukbong sandatahan o militar. At isang mas malaking larawan niya at ng kanyang asawa o maganda ang parehong tao. Ang lampara dito. Nakakita na ba kayo ng mas kakaibang lampara kaysa dito? Tayo ko, walang na masabi na ngayon ng mga kaibigan ko dahil ako'y talagang nagulat sa pagkakatuklas ng kwartong ito. Gantong lugar. Ayun na yun na ang lahat sa kwartong ito. Halos makalimutan ko ito. Tingnan natin kung may laman ito. Wala. Sa tingin ko, nasakop ko na lahat. Dumating kami rito nang walang alam sa kasaysayan, ngunit sa aming pagsisiyasat, natagpuan namin ang mga bakas ng nakaraan. Naniniwala kaming namatay ang mga orihinal na may-ari noong 2000 at ibang tao ang tumira rito hanggang 2016. Bakit nagtataka kayo kung bakit ang hindi rito ay pinamananan sa lang sa kanilang mga anak? Marahil ginawa nila, ngunit sa buong Europa, lalo na sa Pransya, ang buwis sa pamana ay napakamahal at mas gusto pa ng mga tao na iwanan ang ari-arian kaysa ayusin ito. Ito lahat yung siwala mapati yung ipagpalagay natin. Naway mapahinga ng may kapayapaan ng pamilya. Ang kalokohang ito. Sobrang nagustuhan ko ang abandonadong bilang ito. Oras na para umalis ngayon. Literal na ito lang ang harapang gate. Lahat ito ay sobrang lumago na. Siguro ito'y naiwan na ng ilang taon. Natutuwa ako na nagtagumpay yun. Pare, sobrang lala nun. Tol, yun ang paborito kong abandonadong bahay, villa, kahit ano man ang tawag mo doon. Alam mo, lahat ay sobrang luma na. Pa rin, Sobrang hindi pa nagagalaw, may mga cobwebs na nakasabit doon. Wow. Sa palagay ko, isa ka sa unang dalawang pumunta ron. so sigurado at malamang na ako ang unang dumaan sa isang gagambang bahay. Nakita mo ba yun? Sinabi ba niya sa iyo? O siya? Mang nagsabi sa akin. Sige mga kaibigan, kaya yun ay isang napakagandang pagtuklas. Nagpapasalamat ako sa mga taong ito. Bisitahin ang kanilang mga channel. Spoloma Urbex Bros of Decay. Kung hindi mo pa sinusundan ang kanilang paglalakbay, sundan mo na ito ngayon. Nakarating kami sa pinakamagagandang lugar at patuloy pa rin. Meron pa tayong maraming araw na gagawin. Araw. Ang unang araw sa France. Kaibangan yan, pero mas marami pa tayong ginagawa. Baka 2 o 3 araw na lang kailangan natin. Ano mong panurin ng playlist dito mismo?
Hindi ko alam na sa itaas o kahit saan. Kung nagustuhan mo ang video, maraming salamat sa panonood hanggang dito. Mag-subscribe, i-click ang notification bell, mag-iwan ng komento at thumbs up at hanggang sa susunod na adventure. Mabuhay kayo sa makalaya at maguluhang pamumuhay. Peace out. Salamat.